daw mamasyal ka sa mall ng walang pera kung ganitong mascot naman ang iyong makikita? Uuwi kang masaya. Kamakailan na nga, nag-viral ang capybara mascot na ito sa Pampanga dahil sa kanyang mga pakulong performance. Na pag-tumbling at pag-headstand. Ha? Paano? Pag nakikita namin siya, na-enjoy namin siya. Na-amaze. Kasi laki pala niya eh. Entertainment at its finest. Pero sa likod ng bawat stunt at pagpapasaya niya, ano nga ba ang mukha ng sakripisyo na hindi natin nakikita sa loob ng mascot na yan? Ang tao sa loob ng capybara mascot na ito, ang 19-year-old working college student na si Nico. Hi, Nicole! Hello po. Welcome sa Good News. Thank you Alam mo, po. gusto ko malaman, paano mo pinasok itong pagiging mascot? Nung una po kasi ma'am, wala po akong trabaho. Gusto ko po ng part-time job. Kaya naisipan ko po mag-apply at nakita ko po siya sa social media. Maganda ba ang bayad sa pagmamaskot? Okay lang naman po siya, nakakatulong po siya sa pag-aaral ko. Lalo na part-time lang po siya sa akin. Oo, tapos ano yun? Na-enjoy mo na siya nung trinay mo. Yes po, sobra po ako na-enjoy dun sa pagmamaskot. Bakit? Anong pinaka-enjoy sa pagiging mascot? Bukod po sa nagpapasaya po kami ng mga tao, lalo na po yung mga bata, medyo na-enjoy ko na po siya kasi naging way ko na po siya para hindi na magsawa. Parang ano po siya, parang di ko na po siya matanggal. Opo, nung umpisa po mag-mascot, tuloy-tuloy na po siya. Talaga? Pag di po ako nakakapag-mascot, parang kulang po yung araw ko. Kung namanghana kayo sa mga pa-exhibition niya, eto pa ang mas nakakabilib kay Nico. Habang nasa loob ng mascot, isinasabay lang naman niya ang pakikinig sa kanyang online class. So pinagsasabay mo yung pagiging estudyante tsaka yung pagiging mascot, di ba mahirap yun? Mahirap po siya, pero po, nakabalance lang po siya sa akin kasi po, Friday to Sunday lang po yung pagmamaskot ko. Friday to Sunday, Opo. tapos weekdays, nag-aaral ka. Yes po. Pero balita ko, nagmumultitasking ka raw. Pag nagmamaskot ka, nag-aaral ka online. Yes po. Paano mo ginagawa yon? Minsan po kasi nagpapaalam po sa professor ko na may trabaho po ako. Tapos, di ko po maasikaso yung pag-aaral ko, pero makikinig po ako. So habang nasa loob ka ng mascot, nakikinig ka ng classes mo. Opo. Nakakapag-participate ka pa. Pero Yes paano yan? po. Hindi ka na nakakapag-recite or ganon. One time nga po, tinanong niya po ako kung about sa subject po namin. Tapos, nasagot ko naman po siya kasi wala naman pong masyadong tao sa mall nung araw na yun. Talaga? Hindi ka naririnig? Hindi naman. May mga pagkakataon ding nauuhaw at nagugutom siya sa gitna ng trabaho. Pero handa naman daw siya sa mga ganitong sitwasyon dahil dala na rin niya sa loob ang kanyang panyo, tubig at biskwit. So, ano pang nagagawa mo? Paano ka pa nagmumultitasking habang nagmamaskot? Bukod po doon, nagmumultitasking din po ako sa pagkain. Pagkakain po kami, ganyan. Minsan po di po kaya ng oras. Doon po kami kakain sa loob ng mascot. Talaga? Opo. So, kumakain ka sa loob ng mascot, Opo. nag-online class ka sa loob ng mascot. So productive ka pala sa loob ng mascot. Nang araw na mag-viral si Nico, nag-isip lang daw siya ng ibang paandar para magpasaya. Pag tatumbling lang po ako, hindi ko po nakikita kung ano reaction nila, ganyan. Pero naririnig po ang ingay na tumatawa sila, ganyan. At para sa mga nalito at nag-alala sa stunt niya, it's a prank lang daw. Kung makita nyo man daw na tumambling o mag-headstand si capybara mascot, si Nico naman sa loob, nakatayo pa rin. Yung pag-tumbling naman po, inuuga ko lang po yan. Sa may kamay lang po, ilalagay lang po namin yung
paa dito sa ano niya, kamay. Ganyan po. Tapos, angat. Tapos, ikot po. Bukod kay Nico, may iba pa siyang mga kasamahan. Sina Chino, Jericho, JM, at Jimboy. Paano nga ba ang buhay mascot nila? Bago sumalang, kailangan nilang i-check ang costume kung wala itong butas. At ang blower na ginagamit nila para lumobo ito. Kailangan po namin tanggalin yung ano namin, sapatos. Pag maayos ang lahat, sabat na! Nandito na po sa loob. Sa kada punas ng pawis, worth it naman daw dahil sa mga naguhulog sa kanilang tip box. Super malaking tulong ito sa buhay mo, no? Yes Kasi po. parang mag-isa ka na lang, ano? Oh. Ha? So, paano ito nakakatulong? Ano yung pinakamalaking ambag nito sa araw-araw mong pamumuhay? Yung pagiging mascot. Nakakatulong po siya sa mga kailangan ko sa bahay, ganyan. Lalo na po yung pang-araw-araw ko na pagkain. Ang pagper-perform ng mga mascot sa mall ay pinagsikapan ng kanilang handler na si Berna. Dati niya rin itong trabaho. Nag-start po kasi ako since 2021 pa. So ako po kasi as solo parent, wala na po akong hinihindian. Nag-start po ako nang nag-mascot ako, na-appreciate ko po siya na ang sarap palang magpasaya. At the same time, mahirap at nakakapagod. Pero nandun yung willingness ko po kasi mag-share po ng happiness sa iba. Kapag tapos na ang show, ang totoo, tahimik at mahiyain daw talaga si Nico. Hindi niyo po kasi siya makakausap, ma'am. Like, hindi niyo po, tatanungin niyo po kung kumain tapos sagot niya, oo lang po. Unique po talaga siya for me kasi sobrang tahimik po niyang tao. Pero pagka nandun po siya sa mascot, nag-iiba po yung energy niya. From nonchalant, nagiging ano po siya makulit. Hindi raw kasing saya ni Capybara mascot ang buhay ni Nico. Kumukuha pa ako ng isda, tapos palaka. Para lang may makain kami. Ilang trabaho rin ang pinasok niya noon kasamang ama. Minsan po, sinasamahan ko po siya sa pagtitinda ng hito, pagtitinda ng pakwan. Namamasada po kami ng madaling araw. Dagdag pa sa hirap ng buhay ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa ngayon, nasa Nueva Ecija ang kanyang ama habang nasa Pampanga naman ang ina. Ang kapatid niya sa Cagayan na naninirahan. Maging si Nico, solo na ring namumuhay. Mahigit 1 taon na raw nang huli niyang makita ang pamilya. Pag-usapan natin yung magulang mo. Alam ko, di ba yung pagiging mascot mo, nagbibigay ka ng saya sa iba. Opo. Pero sa loob, bilang isang tao, parang may lungkot ka rin nararanasan, di ba? Sige, kwento mo sa amin. Yun nga po, yung matagal ko na po silang medyo hindi nakakasama kasi minsan po, busy po kami sa mga kanya-kanya naming trabaho. Oo. Kaya minsan po, medyo malungkot po talaga. Kasi nagpapasaya ka po ng ibang tao, tapos yung sarili mo, hindi mo pumapasaya. Mm-mm. So, paano yun? Paano yun para sa'yo? Paano mo inaano yun? Paano ka nagko-cope na nagbibigay saya ka sa iba, pero deep inside, may lungkot ka dahil syempre hindi mo nakakapiling yung parents mo, yung family mo. Tinatanggap ko naman po, pero alam ko naman po sa sarili ko na balang araw, makakasama ko rin po sila. Ano pinaka-namimiss mo tungkol sa family mo? Yung magkakasama po kami. Kasi bakit ngayon parang May- separated yung opo. parents mo? Sakit nun para sa'yo, di ba? Parang especially nakikita mo, pag nagmamaskot ka, mga family magkasama, Opo. ano yung naiisip mo pag nakakakita ka ng ganyan? Namimiss ko lang po yung dati po na magkakasama pa po kami na wala pa po kaming kanya-kanyang mga responsibility, lalo na po ako. Yun po. Like, ano yung moments na pinaka-namimiss mo pag binabalik-balikan mo? Yung aalis po kami, pupunta po sa mall, ganyan. Sabay-sabay po kami kakain. Ayun. Bata ka pa. Opo. Tapos sama-sama kayong lahat. Opo. Ano gusto mong sabihin sa family mo? Sa parents mo? Ayun lang po. Lagi po silang mag-iingat, lalo na sa mga trabaho po nila. Ano yung hope mo na lang ngayon? Na magsama-sama lang po kami, tapos kahit isang picture lang po Isang na picture. magkakasama kami.
Hindi naman pwedeng tayo lang ang sumaya kay Nico, di ba? Dapat siya rin, mapasaya natin. May gusto mag-hello sa'yo. Yan. Ngayon, nakanig ka na. Dito tayo. Oh, ano, happy? Kasama pala si Papa. Ay, nakakatuwa. Kaya po, nagsama po kasi ng buhay. Yun talaga yung gusto niya mangyari. Sabi niya, bis na narinig niyo kanina yung interview niya. Talagang kayo yung hinahanap-hanap niya. Ano gusto niyo sabihin sa anak niyo? Masipag nitong anak niyo. Proud po ako sa kanya po. Proud naman po kami sa kanya. Kasi po, sa una po talaga ayaw namin siya mag-work po kasi. Kasi po sabi, mahihirapan ka. Sabi po namin sa kanya. So, hindi kakayanin namin ba? Sabi niya, pa makatulong ako. Sabi niya sa akin. Alam ko na nag-work siya. Sabi ko, kaya mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, makakayanin ko. Sabi niya, pang ano lang, yung pang dagdag ng baon niya. Kaya yun. Ano gusto mo sabihin sa parents mo ngayon? Na-surprise ka? Ha? Di ko po alam. Kaya Hindi proud ko po po sinabi ko. Sabi ko po sa kanya, nasaan ka na ba? Sabi niya po sa akin. Andito na po ako. Hindi ko po sinabi. Sinabihan na po ako na huwag mo sasabihin. Pero yung trabaho niya po, ngayon kahapon ko lang po nalaman. Kahapon niya lang nalaman. Opo. Hindi niya po sinasabi, pero yung mama niya po alam niya. Ano Isa- pakiramdam mo? Nandito yung mommy at daddy mo. Lahat na naman. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Thank you po Sabihin mo dahil sa daddy mo. nakasama ko po sila ngayon. Ngayon, siguro yung Gusto mong naging sabihin? tulay mo siguro. Opo. Nagkasama po siguro kami. Maraming salamat din. Nandito kayo. Talagang yung saya na binigay nyo kay Nico ngayong araw na ito, no? Hindi matutumbasan. No? Anong message mo? Anong i-explain mo sa amin yung feeling mo ngayon? Sobrang saya po. Sige nga, isang yakap. Happy lahat. Proud naman po kami sa kanya po. O sige, meron pang gustong mag-hello. Hindi lang si Mami at Daddy. Meron pa. Narito rin ang iba mong kamag-anak, Nico. Matagal niya rin hindi nakikita. Siya po kasi nag-alaga. Sila po nag-alaga po. Hindi pa po siya Ayan nagkakasakit. o, ayan o. Sige, lapit po kayo. Mga lola po niya. Sige ho. Ayan. Ano, Natin. lahat buong pamilya pala nandito. Ano masasabi niyo po tungkol kay Nico? Oo nga eh. Dapat may family picture. Picturean natin. Time for a family photo. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay. At ang kahanga-hanga, yung mga taong lakas loob na humaharap sa bawat hamon nang may pag-asa. At nakukuha pang mag-headstand.